Amen mga kapatid. Thank you Lord. Ano po? Salamat Ma'am Karin. Yan. Thank you Lord sa bawat umaga. Thank you Lord sa lahat ng pagsubok na dumating sa ating buhay na nagpalakas sa atin. Yan ang kahalagahan ng thank you Lord. Ano po? Thank you Lord sa lahat ng bagay na dumarating sa aming buhay. Ipagpasalamat natin lahat. Ano po? At syempre, good morning. Habang hinihintay natin si Pastor bubukas ng kanyang bintana, batiin natin yung mga unang-una si Ate Milen. Masiklat nakita ko. Ah, is watching with you. Sabi, good morning po Ate Milen. Ano po? Ate Lorna, andyan din. Good morning po. Sister Rose Encarnado, good morning po sa inyo. Sister Nympha Rivera, Sister Marilyn Kakayan, good morning po. At meron pang iba mga nasa background. Ah, wala pala dito yung natabunan. Anyway, ganun pa man ay magandang umaga po sa lahat. Tingnan natin si Pastor, tingnan natin. At nasa na yung ayun, ayun si Pastor. Ayan po, ipagkaloob natin kay Pastor ang pagkakataon. Ano po? Pastor, kayo na po. Yan, parang umitim ako lalo. Happy Sabbath po mga kapatid. Yan. So maraming salamat Brother Melvin sa pag-operate ng ating pong devotional ngayong umaga. So laging may bukas na pintuan. Yan, December 9, tagumpay ng Espiritu. Yan po ang ating pong pag-aaralan ngayon. Laging may bukas na pintuan. Sa papaano paraan mga kapatid, tignan po natin. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming mahal na siyang nagbigay sa amin ng buhay. Kayo po ang patuloy namin sinasamba at aming idinadalangin sa umaga na ito ang aming pong pag-aaral o Diyos, gabayan niyo po nawa kami na aming maunawaan ito at higit sa lahat magkaroon ng epekto sa aming buhay, magkaroon ng impact ito sa aming buhay o Diyos, sa aming pag-iisip, sa aming puso, sa aming damdamin, sa aming gawi, sa aming pakikitungo, sa aming kapwa-tao. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi dito, alam ko ang iyong mga gawa, tingnan mo, inilagay ko sa harap mo ang isang pintong bukas na hindi maisasara ng sinuman. Alam kong ikaw ay may kaunting kapangyarihan, ngunit tinupad mo ang aking salita at hindi mo itinakwil ang aking pangalan. Ito po ang mga message ng ating Panginoong Diyos. Isa sa mga church sa Asia, no? 7 churches. So, tignan po natin kung para may background tayo. Anong church yung binabanggit niya dito sa chapter 3, verse 8? So yung church na binabanggit dito, ito po ay church sa Philadelphia. Ayan. Bago niya sulatan ng church na lukewarm yung Laodicea. Ayan. Yung Philadelphia ay sinasabi ng ating Panginoong Diyos na, anong sabi diyan? Alam ng Panginoon ang kanyang mga gawa. Yan. Inilagay ng Panginoon ang isang pintuang bukas na walang sino mang makakapagsara, kundi ang ating Panginoong Diyos. Just like sa panahon ni Lolo Noah, di ba? No, ang Diyos lang yung nagsara, ang Diyos lang yung kayang magbukas at magsara ng pintuan ng arka kapag meron ng nakapasok. Ano yung lakas nila mga kapatid ng church na ito? Ang lakas nila, meron silang kaunting kapangyarihan at hindi nila itinakwil ang pangalan ng ating Panginoon. So, very good. Ito po ng Laodicea, mga kapatid. So, dito po mga kapatid ko, ito'y gusto ng ating Panginoon. Sabi sa verse 10, because you have kept my command to persevere, I also keep you from the hour of trial which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. So ito mga kapatid, assurance sa aklat sa church ng Philadelphia na sila'y poprotektahan ng Panginoon. At kung ganyan ang katangian ng mga mananampalataya sa kapanahunan natin ngayon, hindi itinakwil ang pangalan ng Panginoong Diyos, sumunod sa ating Panginoong Diyos, ang sabi po dito mga kapatid, poprotektahan tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Yan yung assurance siya sa mga mananampalataya. Katulad dito sa church ng Philadelphia. Kaya ang paborito ko na dito sa 7 churches, yung church ng Philadelphia. Sabi diyan, maitataas sa Diyos at sa harapan ng kanyang mga anghel, yaong magiging mga mapagtagumpay. Ipinangako ni Jesus na ipapahayag ang kanilang mga pangalan
sa harapan ng Ama at sa harapan ng mga anghel ng langit. Bakit? Dahil naging mananagumpay. Kapag ka ikay naging mananagumpay, tayo ay ihaharap sa Ama at sa mga anghel sa langit. At syempre sa banal na Espiritu na rin na gumabay sa atin, mga kapatid ko, kasama natin, kasama natin siya, third person of the Godhead. So si Jesus Christ ay hindi po nakakalimot sa mga mananagumpay. Hindi katulad sa mga tao o lalo sa mga politician na kapag ka sila'y nanalo na nakakalimutan na yung bumoto sa kanila. Di ba? Pero ang ating Panginoong Diyos, kung manampalataya tayo, hindi tayo we will not be forgotten, kundi tayo ay talagang maalala ng ating Panginoon. At ang sabi po dito, ihaharap tayo sa Ama. Napakaganda, no? Naalala ko ng elementary ako pag sinabing, ay, papa-office kita, ipapa-guidance kita. Nakakatakot no? Ihaharap ka sa guidance, papatawag yung magulang mo. Nakakatakot. Pero pag dito mga kapatid, tayo ay ihaharap sa Ama, sa langit, sa maraming mga anghel. Abay, napakaganda, napakasaya nito. Bakit mga kapatid? Dahil ikay maliligtas, tayo yung maliligtas. Ano? Bakit? Bakit ka na nagumpay? Ito'y dahil sa ating Panginoong Diyos. Sabi pa dito, ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang saganang mga pangako para mapalakas tayo na maging mapagtagumpay. Ang totoong saksi ay nagbigay sa atin ng kasiguruhan na iniligay niya sa atin ang isang bukas na pinto na walang taong makapagsasara. Ay ano ba itong bukas na pinto na ito mga kapatid? Ano ba itong door na ito na talagang ipinagmamalaki ng ating Panginoong Diyos? Ano ba itong pintuan na ito? Yung pintuan na ito may kinalaman sa spiritual na pintuan, mga kapatid. May kinalaman ito sa spiritual na pintuan. Siyempre, di ba? Dahil ito'y aklat ng Apokalipsis, may mga symbolical dito at may mga mahalagang mensahe dito, mga kapatid, na binabanggit ang Biblia. So let me check sa banal na kasulatan at sa spirit of prophecy kung ano yung binabanggit dito na door. Kasi talagang laging binabanggit ito. Ibig sabihin, kapag ka laging binabanggit mga kapatid, ito ay tawag dito, ito ay napakahalaga. Ang isang bagay na napakahalaga ay ang isang bagay na pinapaulit-ulit, napakahalaga niyan. Sabi po dito, the true witness declares, behold, I have set before thee an open door. Let us thank God with heart and soul and voice. Let us learn. Sabi dito sa Review and Herald, July 9, 1908. Anong huling Let us learn to approach unto Him as through an open door, believing that we may come freely with our petitions, and that He will hear and answer. It is by a living faith in His power to help that we shall receive strength to fight the battles of the Lord with the confident assurance of victory. So yung pong the door of communication, ito pong pintuan na ito po ay yung pong sinisimbula ng sabi dito sa Review and Herald, communication ito sa Ama. Yan. Yung open door na ito. Sabi nga dito, neither man nor Satan can close the door which Christ has opened. Totoo yan, Kahit si Satanas, hindi niya kayang isarado yung pintuan na ito, yung communication natin sa Ama. Ang sabi pa dito sa Review and Herald, March 26, the true witness has given us the assurance that He has set before us an open door which no man can shut. Those who are seeking to be faithful to God may be denied many of the privileges of the world. Their way may be held up and their work hindered by the enemies of truth. But there is no power that can close the door of communication between God and their soul. So yan po mga kapatid, yung at least malinaw na sa atin. Sabi sa Spirit of Prophecy na yung pong open door, yan, ito po yung communication natin sa ating Panginoon Diyos. Laging bukas ang pintuan. Yung communication natin sa Panginoon. Hindi kayang isara to ng kahit sinong tao. Hindi ito kayang isara kahit si Satanas. Alam nyo kung sino lang ang ayaw makipag-communicate? Tayo. Ibig sabihin ng Panginoon, handang makinig sa atin. Handang makinig sa ating daing. Gaano ba tayo nananampalataya? At minsan ang ating dalangin mga kapatid, alam niya kung kailan didinggin. Alam niya kung kailan mangyayari. Alam niya kailan sasagutin. Kaya kung may mga prayer tayo na hanggang ngayon hindi pa rin dinadalangin, na hindi pa rin natutupad ayon sa kalooban ng Diyos, huwag tayong magdamdam.
ang Panginoong Diyos ay may timetable para po sa bawat isa sa atin. Hindi natin kailangan magmadali. O baka may mas magandang way ang ating Panginoong Diyos para sagutin ang ating po mga panalangin, di ba? O silang nagsisikap na maging tapat sa Diyos ay maaring tanggihan ang maraming mga pribilehiyo ng sanlibutan. Oh, totoo po yung mga kapatid. Nakalagay din sa Spirit of Prophecy na binasa natin eh. Ang kanilang pamamaraan ay maaring nababakuran at ang kanilang gawain ay mapigilan ng kaaway ng katotohanan. Ngunit walang kapangyarihan makapagsasara ng pintuan ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng mga kaluluwa. So ito, Tagalog lang yung binasa ko kanina. So, hindi ko pa ito nabasa itong Tagalog na ito. So yung umpong komunikasyon sa ating Panginoong Diyos ay napakahalaga mga kapatid. Nasaan na ba tayo? Napindot ko. Ang Kristiyano sa sarili niya ay maaari magsara ng pinto sa pamagitan ng pagpapalayaw sa kasalanan. Yun pala. Hindi kayang isara todo kahit ni Satanas o kahit sino man. At hindi ito isasara ng Panginoon. Ang pwede lang pala magsara, ikaw, tayo. Kung sa pamamagitan ng ano daw, ng pagpapalayaw sa kasalanan o sa pamamagitan ng pagtanggi sa liwanag ng langit. Yung pala yun. Kapag sinarado mo, hindi mo na mabubuksan yan. Mahirap na mabuksan yan. Unless na lang sumurrender tayo sa Panginoon. Maari niyang ilayo ang kanyang mga pandinig sa pakikinig ng mensahe ng katotohanan. At sa ganitong paraan ay inilayo ang ugnayan sa ating pong Panginoong Diyos. Mahirap doon kapag gano'n. Gusto nyo bang ilayo ang ugnayan sa Panginoong Diyos? Kayo ba gusto nyo bang ilayo ang ugnayan ninyo sa mahal sa buhay? Lalo na kung sila'y nasa malayong lugar o kaya naiwan mo sa bahay at pumunta ka sa ibang lugar. Gusto mo ba na ma-close yung communication sa kanila? Di ba pangit? Di ba nakakalungkot? So, wag nating ilayo, wag nating isara yung ugnayan natin sa Panginoong Diyos. Bagkos lagi natin itong buksan. Ibig sabihin, hayaan natin ito nakabukas kasi ang Diyos naman nagbukas nito eh. Yung ugnayan na ito, hindi naman tayo eh. Kumbaga sa pagtawag sa telepono, sino ang unang tumawag sa atin? Ang Panginoong Diyos, sasagot lang tayo mga kapatid. Hindi pala tayo yung tumatawag sa Diyos. Ang Diyos ang tumatawag sa atin. Lagi lang nakabukas yung pintuan ng komunikasyon between Him at sa atin mga kapatid. Tayo lang mismo ang ayaw tumugon sa panawagan ng Panginoong Diyos. Akala ba natin, akala ko noon ako yung tumatawag sa Diyos kapag nananalangin eh. Panginoon ng mga langit. O kaya pag kami nagpe-present, di ba? Ang nagbukas ng pintuan ng langit sa pamamagitan ng panalangin ay si brother ganito. Aba, hindi pala ganun dapat ang sinasabi. No? Basta sinabihin mo lang ng nanalangin dahil ang talagang nagbukas ng pintuan ng langit, ang Panginoong Diyos para tayo makipag-ugnayan sa Kanya. Yan ang katotohanan dyan mga kapatid. Ang Diyos ang nagbukas ng pintuan ng langit. Hindi po tayo sa pamamagitan ng panalangin. Pribilehiyo na lang natin yun. Pribilehiyo na lang natin yun na tinanggap yung panawagan ng Panginoon na, manalangin kayo, bukas ang pintuan ng langit para sa bawat isa sa atin. Di ba? Maaring mayroong kang pandinig, hindi makarinig. Maaring may paningin ka at hindi makakita ng liwanag. O makatanggap ng tanglaw na pinagkaloob ng Diyos para sa iyo. Maaari mong isara ang pinto sa liwanag kung paano ang mga Pariseo ay mabisang nagsara ng pintuan kay Kristo na nagturo siya sa kalagitnaan nila. So yung mga Pariseo, sinarado na nila yung pintuan ng communication sa ating Panginoong Diyos. Tayo, wag nating gawin yun. Tayo ay may pandinig, makinig tayo. Tayo ay may paningin, gamitin natin. Gamitin natin ito. Makita ang kagandahang loob ng Panginoon, ang biyaya ng ating Panginoong Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Wag po nating isara. No? Wag po nating isara. Wag tayong mag-decide na putulin yung komunikasyon sa Panginoon. Laging open lang yan. Kinakailangan natin mag-communicate sa ating pong tagapagligtas. Marami kasi mga tao na talagang ayaw nilang mag-communicate sa Diyos. Kung kailan meron pang makikitang disgrasya, doon pa lamang tuloy-tuloy yung panalangin. Kung kailan meron kang makikitang sakit sa buhay, o kung kailan ikaw ay nasa bingit ng kamatayan, tsaka ka lang tatawag sa Diyos, tsaka ka lang magtatawag ng pastor, ng elder, ipag-pray over niyo po ako. Ipag-pray niyo po ako sa ganito kasi ganito na. Pero noong malakas pa ay ni magsimba ayaw.
Kaya mga kapatid ko, masagot yung aso dito. Kaya mga kapatid, talagang kailangan natin na open ang communication natin sa Panginoong Diyos every day, no? Every day. Hindi nila tinanggap ang liwanag at kaalamang dala niya. Bakit daw? Dahil dumating ito sa paraang hindi nila inaasahan sa pagdating nito. O nga, si Jesus Christ dumating dito sa sanlibutan na hindi inaasahan ng Pariseo na ganun yung pagdating. Kasi nga, ang Bisaya sa kanila, mga kapatid, yung pong papalayain sila sa kamay ng Roma. Ibig sabihin yung kanilang Misaya, inaasahan nilang general na o hari na papalayain sila sa Roman soldiers. Yan po mga kapatid. Ibig sabihin, ang gusto nilang tagapagligtas, yung tagapagligtas sa malaking digmaan. Yan. Pero may malaking digmaan palang pinanagumpay ng Panginoon. Ito'y malaking digmaan between God and Satan na tayo ay iniligtas sa kasalanan. Mas malakapangyarihan pa kaysa sa Roma, mga kapatid. Mas malaki pa kaysa sa Roma. Mas makapangyarihan pa kaysa sa Roman Empire during that time. At yan yung Fourth Kingdom, di ba? Yung Iron Kingdom na mas makapangyarihan pa sa kaharian ng Roman Empire dahil itong empire na ito ay imperyo ni Satanas. No? Mas makapangyarihan pa tayo. Doon tayo iniligtas ng Panginoon sa paghila ng kasalanan sa bawat isa sa atin. Pero ano nangyari? Ano naging resulta? Sabi dito, tinanggihan ng Israel. Tinanggihan ng banal na bayan ang ating Panginoong Jesus, ang Misaya. Sabi pa dito sa John 3:19-20, inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Yan. Sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Sapagkat ang bawat na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit ang ilaw upang ang kanyang mga gawa ay huwag malantad. Yan po, no? Totoo po yun. Mas masarap daw ang bawal. Mas masarap daw ang gawin ang masama. Mas masarap daw gawin ang kadiliman kaysa sa maging mabuti o maging banal. Pero mas maganda ang sumunod sa Diyos. Mas maganda ang manampalataya sa ating Panginoong Diyos, di ba? Mas maganda ang maging maibigin sa liwanag kaysa po sa kadiliman. Tingnan nyo yan, ng mga nasa bilibid, no? Nasa kulungan. Tingnan nyo ang buhay. Ang gusto lang nila, ang pangarap lang nila, number one, makalaya. Pero sa una, ang ginawa nilang masarap talaga ang kadiliman. Pero ngayon, nasa kadiliman na talaga sila na gusto nila. Gusto naman nila na makalaya. No, try mong buksan yung pintuan doon sa bilibid, talaga magtatakasan yung mga kriminal na yan. Ay ba, talagang ganun mga kapatid. Sa una lang masayang gawin ang kadiliman. Pero pagsapit ng panahon, ito'y hindi na maganda. Dahil ang tunay na kasarapan ng buhay, ang tunay na kapayapaan ay sa ating Panginoong Diyos, sa liwanag ng banal na kasulatan, sa liwanag ng katotohanan. Sabi sa John 5:40, subalit ayaw ninyo lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. So ganyan ang tao, ayaw lumapit, ayaw tumanggap, ayaw pumunta sa ating Panginoong Diyos para magkaroon ng buhay. No? Bukas ang daan, ngunit sa kanilang sariling paraan ng pagkilos ay kanilang isinara ang pintuan at pinutol ang ugnayan kay Kristo. So ang sino ang nagputol ng ugnayan ay ang mga tao din. Maari rin natin itong magawa sa pamagitan ng pagtanggi sa liwanag at katotohanan. Ayoko nga, di ba? Okay, sabi sa Review and Herald March 26, yung binasa din natin kanina. No, na ayoko nga tanggihan ang katotohanan, ang liwanag. Binuksan na nga sa atin ng Panginoon no? Tawag dito nag-effort na nga ang ating Panginoong Diyos, babaliwalain mo pa. Kaya dito sa Apocalypse 3:8, ang mensahe sa Philadelphia, ayan, excuse me po mga kapatid, na antok pa, ay ang pintuan ay bukas para sa kanila na mananampalataya. Kung sa panahon nila bukas ang pintuan, bukas din ang pintuan sa panahon natin. Ang kailangan lang natin, lumapit sa Diyos, manampalataya sa Panginoong Diyos dahil ang Panginoon handa naman makinig sa atin. At number one na pinakikinggan ng ating Panginoon, mga kapatid, yung pagiging natin ng tawad. Yan po, para sabihin po natin sa bawat isa sa atin. Para sa kaalaman ng bawat isa, ang mabilis na dinidinig ng Diyos ay yung paghingi ng tawad. No? Pero yung hihingi mo ng kotse, ng bahay, o ng kung ano pang material na bagay, ng pera, ng karunungan, pangalawa lang yan na dinidig ng Panginoon at sinisiyasat pa. No? Ayon pa sa kalooban ng Diyos yan.
Pero ang talagang kalooban ng Diyos, number one, mapatawad tayo sa kasalanan. Ang kailangan lang ng panalangin, paghingi ng tawad sa Panginoong Diyos. Yan yung number one at napakabilis na dinirinig ng Panginoon ang paglapit sa Kanya. Yan. Kaya po mga kapatid, habang bukas ang pintuan, no? Tayo ay manalangin. Habang bukas ang komunikasyon sa Panginoong Diyos, tayo ay manalangin sa Panginoong Diyos. Darating ang isang araw na pagdating ng ating Panginoon, yun lang pong nananampalataya ang makapag-communicate sa Panginoon. Hindi po pwedeng sabihin ng isang tao na hindi lumapit sa Diyos na, tsaka na ako mag-communicate sa Panginoon pag nandiyan na. Huli na yun, huli na yun. Huli na ang lahat. Kaya ngayon, habang bukas ang pintuan para sa bawat isa sa atin, tayo ay patuloy na mag-communicate sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng panalangin. At siyempre sa pagbabasa ng banal na kasulatan upang maibigay sa atin ang mga katotohanan dito sa salita ng ating Panginoong Diyos. So sa umaga na ito, pakisama po sa panalangin ang ating po may mga prayer request. Kaya si Brother Cleto Salazar na nasa ospital ngayon, nakadextrose pero kumakain na, salamat sa Panginoon. At patuloy siya'y pinapalakas ng ating tagapagligtas. At ngayon din po ang comfort kila Sister Nerissa Erilia sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Isama natin sa panalangin na sila ay comfort ng Panginoon sa mga oras na ito. So ngayon, araw ng Sabat, papangunahan tayo sa panalangin ni Brother Melvin. Pero pakinggan po muna natin ang awit pupuri sa ating Panginoong Diyos. And then after nito, tayo po ay magpe-prepare na para po sa ating pong Sabat worship ngayong maghapon na ito. God bless po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Happy Sabbath po mga kapatid, at salamat sa awit na yan. Ano po, wala ka nang hahanapin pa basta't ikaw ay lubos na magtiwala. Ano po, ng mga yaman dito sa mundo, aanin mo natin lahat yan. Ano, panandalian lang yan. Kaya pati yung nabanggit nga ni Pastor kanina na ang tao gusto ay gawin yung mga masasama kasi mas masarap gawin yung masama, ano? Pero panandalian lang, ano, parang yung sinabi sa awit, panandalian lamang yung mga yaman na yan sa mundo. Gayon din yung ating mga kasiyahan na natatanggap sa paggawa ng hindi mabuti ay panandalian lang. Diba, halimbawa ni Pastor nakulong isang masama, di tapos na yung kasiyahan niya, diba? So wag sanang dumating sa dulo na yung tatapos ng kasiyahan na yung wakas, dahil wala nang chance na makapagbago, ano po. So yan, kaya sa lesson natin, bukas ang pintuan, hindi na kailangan kumatok, mga kapatid. Tayo na mismo ang hinihintay papasok. Kaya nawa sa patuloy nating komunikasyon, huwag tayo magpakampante, dahil araw-araw nagkakasala tayo. Ang importante ay patuloy tayong humingi ng tawad at patuloy na pumasok sa bukas na pintuan sa pamamagitan ng ating continuous communication kay Jesus. Yan, napakagandang message sa umaga nito. Ano po? Salamat po, Pastor. Tayo mananalangin, mga kapatid. Isama natin sa panalangin ng bawat isa na tayo ay patuloy na nakapasok sa bukas sa pinto. Maraming salamat po sa pagmulat muli ng aming mga mata at masilayan muli ang bagong umaga. Salamat sa Panginoon, sabi ni Nanay Fina. Amen po sa mensahe ng awit, sabi ni Sister Pesci. Yan tingnan po, yan tanging yaman. Si Jesus lamang, ano po. Sabi ni Ate Revy, pakisama po ang aking manugang sa panalangin. Nawa po ay makapasa sa interview sa government work sa Canada. Sige po, sama natin yung manugang ni Ate Revy. At ayan, wala na. Let's pray po, mga kapatid. Sama-sama tayo magdalanginan. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa panibagong buhay at kalakasan ngayong umaga na ito na binigay niyo sa amin. Higit sa lahat, salamat sa napakagandang mensahe na nagpaalala sa amin ng pintuan ay bukas. Bukas na hindi namin kailangan kumatok para kami inyong pagbuksan, pagkat ito'y laging nakabukas para sa amin. Salamat sa inyong pagmamahal. Naway patuloy namin makita ang bukas sa pinto na nagliliwanag. Kami dire-diretso makapasok sa loob, malayo sa anumang mga hadlang sa buhay, upang sa ganun kami ay makapag-focus sa mas masarap gawin kaysa sa mas nakakaayang kasalanan gawin dito sa lupa, na kung saan magbibigay sa amin ng
habang buhay na kasiyahan kung kami ay susunod sa liwanag na nagmumula po sa inyo. Samahan po ang mga kapatiran na nakikinig ngayon sa bawat araw ng aming pamumuhay, na aming patuloy na i-maintain ang aming good communication po sa inyo sa pamamagitan ng panalangin, pamamagitan ng araw-araw na paghingi ng tawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. At higit sa lahat, ang araw-araw na aming munting pagbabago na aming karakter ay aming ma-improve sa bawat sandali, upang sa ganun kami ay tunay na makapagtaas ng noo sa inyong pagbabalik na nagawa namin ang aming dapat gawin dito sa lupa, at kami inyong tanggapin patungo riyan sa langit na bayan. Salamat po sa inyong pagmamahal. Sa magpapatuloy na is namin isama sa panalangin yung manugang ni Ate Revi na makapasa sa interview sa government work sa Canada. Patuloy nawang pasiglahin ang kanilang pamilya, na makilala kayo patuloy lalong higit ang kanyang mga anak doon, at ang kanyang manugang at ang iba pang mga kasama nila sa bahay. Amin din sa aming sinasama sa panalangin, patuloy ang comfort sa family nila Nanay Nerissa sa pagpapahinga ng kanyang kapatid. Nawa patuloy na i-comfort ng kanilang buong pamilya at ipagkaloob ang kanilang mga pangailangan sa mga panahon na ito. At kayo din aming sinasama sa panalangin patuloy ang mga may prayer request, tulad ng tatay ni Doc Mika na nakikipaglaban sa sarili niyang kalusugan. Ay patuloy niyo po siyang hipuin ng ipagpagaling na kamay, naway magkaroon ng magandang resulta sa bawat umaga, upang sa ganon siya ay makabalik sa kanyang pamumuhay at makita niya na kayo ang dakilang magagamot, at may pagmalaki niya sa lahat ng tao sa buong mundo na kayo ang dakilang doktor. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Brother Cleto Salazar sa kanyang patuloy na kalakasan. Naway ang kanyang kalusugan ay patuloy na lumakas sa bawat araw, makalabas siya ng ospital at makita niya ang inyong kabutihan at maipabahagi din niya ito sa iba. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Jinjin, naway patuloy na kalakasan ay pagkaloob po sa kanya hanggang sa kanyang final recovery. Gayon din ang baby nila Sister Kisses at Brother Derek, na patuloy na palakasin ang kanyang resistensya sa bawat araw upang hindi na siya magpabalik-balik pamuli sa ospital sa kanyang murang sanggol na edad. Kasama din namin sa panalangin Sister Wendy, ang mama ni Pastor dyan sa Kainta, ang mga may prayer request na naghihintay ng kanilang angel, Brother James, Brother Kevin, si Pastor Nelvin, ang pagbuntis ni Sister Erica, at ang nalapit na panganak ni Sister Jody. Ipatuloy namin nilalapit po sa inyo, maging malusog sila mag-ina hanggang sa paglabas ng kanyang baby. Sama din namin Sister Nessie Fernandez, Jennifer Eusebio Pascua, Imelda Eugenio Garcia, gayon din si Sister Pesi na gumaling na sa kanyang sakit, at ang kanyang mahal mga kamag-anak na karoon ng bantayan niyo po ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Si Risa Enriquez na may malubharing kalamdaman, Sister Amy Kilantang na nagpapagaling pa rin, Jennifer de la Cruz, si Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin at si Munti Gamboa, Lita Dayan, si Sister Pichi na patuloy pa rin nagpapagaling. Patuloy na kalakasan ng aming kahiligan para kay Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Kuya Mike Pablo, Tatay Pento, kalusugan ng pamilya, members ng family ni Sister Rose Cruz Encarnado, kalusugan ng family ni Sister Dang de la Cruz, at ng kanilang mga pinagkakakitaan, patuloy niyo pong palaguin upang sila rin naman ay maging pagpapala sa iba. Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Francisco, Rebecca Francisco, Precious Cabasog, Princess Jorquina, Aris C, Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Santley Sanchez na patuloy nagtitiwala po sa inyo, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga kapatiran po na ito ay patuloy namin sinasama sa panalangin na silang lahat ay may nagtitiwala po sa inyo. Ang marami sa kanilang malubhang kalagayan na walang malalapitan kundi kayo, ay alam namin ay pagkakalob niyo po sa kanilang the best para sa lahat. Atin nyo ito yung pagkakalob sa inyong kalooban. Ang lahat na ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan at humingi kami ng tawad muli
sa aming mga pagkukulang. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Muli po, happy Sabbath sa lahat. Happy Sabbath sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa mga prayer warriors. Salamat po sa pagsama sa panalangin. At alam ko at patuloy na tayong gumagayak ngayon sa pagkatapos ito sa ating papunta sa church. At huwag tayong pahuli dahil baka magsara na ang pintuan kapag huli na. Ayan, happy sa amin po. At good morning sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. Mga hindi ko nabati, good morning po sa inyo. Sister Elizabeth, Erese, Ate Christy, Kuya Edgar, Sister Pessi, Ate Janice, good morning po sa inyo. Ate Revi, sino pa? Wala na, lahat nakikinig sa background. Magandang umaga din po sa inyo. At patuloy tayong magdalanginan sa araw-araw. Patuloy tayong ma-remind pagkat tayo makakalimutin. Patuloy tayong ma-revive pagkat tayo ay mga natutulog. At patuloy tayong ma-bless sa bawat umaga. God bless po sa ating lahat at happy Sabbath.